1 bilyong piso. Ang tunog ng tagumpay ay parang putok ng baril sa katahimikan ng mansyon. Ibinaba ni Ramon de Vega ang kanyang cellphone at inilapag sa makintab na lamesang gawa sa mahogany. Ang boses ng kanyang business partner mula sa kabilang linya, na puno ng paghanga at pagbati, ay mabilis na naglaho. Ang naiwan na lang ay ang nakabibinging katahimikan ng sarili niyang bahay. Napatingin siya sa paligid. Ang De Vega Mansion sa Ayala, Alabang ay mas mukha pang museo kaysa isang tahanan. Bawat sulok ay perpekto. Bawat muebles ay nasa tamang lugar. Ang sahig ay sobrang kintab na parang salamin. Sumasalamin sa isang buhay na maayos at walang gusot. Ngunit malamig, napakalamig. Walang amoy ng nilulutong kape. Walang kalat ng sapatos sa may pinto. Walang mahinang tunog ng telebisyon mula sa sala. 6 na buwan. 6 na buwan na pala mula nang mamatay si Isabela. At sa loob ng 6 na buwan, ang tanging buhay sa bahay na ito ay ang mga numerong lumalaki sa kanyang bank account at ang mga aninong gumagalaw sa dilim. Napabuntong hininga si Ramon at naramdaman niya ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Pinilit niyang ituon ang pansin sa tagumpay na katatapos lang. 1 bilyong piso. Sapat na yon para patakbuhin ang kumpanya, para siguruhin ang kinabukasan ni Lia, para panatilihing buo ang lahat ng bagay na unti-unting gumuho nang mawala si Isabela. Gumuho. Bigla, sa gilid ng kanyang pandinig, tila narinig niya ang isang multo ng halakhak. Ang tawa ni Isabela. Dati, iyon ang pumupuno sa bawat silid ng bahay na ito. Ngayon, ang alaala na lang nito ay parang isang sundang na tumutusok sa kanyang puso. Ipinilig niya ang ulo. Hindi niya pwedeng isipin iyon. Ang pag-iisip ay nangangahulugan ng pag-alala. Ang pag-alala ay nangangahulugan ng sakit. At wala siyang oras para sa sakit. Nakita niya si Maribel, ang kanilang kasambahay, na tahimik na naglalakad sa paanan ng malaking hagdanan, bit-bit ang isang tray ng pagkain. Maribel. Huminto ang babae at lumingon. Ang mga mata nito ay laging may bahid ng lungkot. Isang bagay na ngayon lang napansin ni Ramon. Sir? Si Lia? Tanong niya. Ang tanong ay automatiko. Isang linya sa script na paulit-ulit na niyang sinasabi araw-araw. Nasa kwarto po, sir. Hindi pa rin po lumalabas. Ang sagot ay pareho rin, gaya ng dati. Tumango si Ramon. Okay, siguraduhin mo lang nakakain siya. Hindi sumagot si Maribel. Sa halip, ang mga mata nito ay tumingin sa itaas ng hagdanan, patungo sa isang pintong sarado. Sa tingin na yon, may isang bagay na hindi masabi ni Ramon, isang halo ng awa at pag-aalala na hindi niya kayang unawain. Pinanood niya si Maribel, na dahan-dahang umakyat sa hagdan. Huminto ito sa tapat ng pinto ng kwarto ni Lia. Hindi ito kumatok. Marahan lang nitong inilapag ang tray ng pagkain sa sahig sa tapat ng pinto. Pagkatapos ay umupo ito sa sahig, sa tabi ng tray, at nagsimulang magsalita ng pabulong. Hindi marinig ni Ramon ang mga salita, pero alam niya ang ginagawa ni Maribel. Kinukwentuhan nito ang pinto. Kinukwentuhan nito ang anak niyang nasa likod ng pinto. Isang kirot ng iritasyon ang naramdaman ni Ramon. Ano ang silbi niyan? Isang doktor, isang tutor, isang psychologist. Binabayaran niya ang mga pinakamagagaling para ayusin si Lia. Hindi niya kailangan ng isang kasambahay na bumubulong sa pintuan. Ngunit pagod na siyang makipagtalo. Pagod na siya sa lahat. Bumalik siya sa kanyang lamesa. May isa pang email na kailangan niyang sagutin. Nakita niya ang isang mensahe mula sa kanyang abogado, kay Attorney Navarro. May nakasulat na urgent sa subject line, pero bago niya yon buksan, pumasok ang isang email na mas importante. Isang follow-up sa deal na 1 bilyon. Mas kailangan siya dito. Mas naiintindihan niya ito. Ang mga kontrata, ang mga numero, ang mga ito ay may lohika, may solusyon.
Hindi tulad ng lungkot. Hindi tulad ng isang saradong pinto. Pinili niya ang email tungkol sa deal. Ang problema sa kumpanya ay kayang maghintay. Makalipas ang 1 oras, nang matapos siya sa trabaho, muli niyang naramdaman ang katahimikan. Gabi na. Ang tanging ilaw ay mula sa lamp sa kanyang tabi. Umakyat siya sa hagdan at napadaan sa kwarto ni Leah. Nandoon pa rin ang tray ng pagkain. Malamig na. Hindi ginalaw. Isang bagay sa loob ni Ramon ang nagtulak sa kanya na huminto. Tinitigan niya ang saradong pinto. Ang pinto ay gawa sa matigas na kahoy, pareho ng kahoy sa kanyang lamesa sa opisina. Pero ang pintong ito ay parang isang pader na mas matibay pa kaysa sa pader ng kahit anong gusali. Itaas niya ang kanyang kamay. Ang mga buto ng kanyang daliri ay ilang pulgada na lang mula sa kahoy. Kumatok ka, sabi ng isang boses sa kanyang isipan. Sabihin mo ang pangalan niya. Nandoon na, halos gagawin na niya. Ngunit ano ang sasabihin niya pagkatapos? Anak, kumain ka na. Anak, kamusta ang araw mo? Anak, nanalo ako ng 1 bilyong piso para sa atin? Ang mga salita ay parang abos sa kanyang bibig. Walang lasa, walang kwenta. Dahan-dahan, ibinaba niya ang kanyang kamay. Bumalik ang bigat sa kanyang dibdib, mas matindi kaysa kanina. Tumalikod siya at naglakad palayo sa pinto. Patungo sa sarili niyang kwarto na kasing lamig at kasing tahimik ng buong bahay. Bukas na lang, bulong niya sa sarili. Marami pang oras. Ang alikabok ang kalaban ni Maribel. Araw-araw, binubura niya ito sa mga mamahaling muebles, sa mga picture frame na gawa sa pilak, sa malalaking salamin na sumasalamin sa isang karangyaan na hindi niya kailanman maiintindihan. Ngunit gaano man siya maglinis, kinabukasan, babalik at babalik pa rin ito. Isang manipis na patong ng kulay abong kalungkutan na bumabalot sa buong bahay. Huminto siya sa harap ng isang malaking litrato sa pader ng sala. Ang pamilyang De Vega. Si Sir Ramon, mas bata, nakangiti ng malapad. Si Ma'am Isabela ang ganda-ganda, kayakap ang asawa. At sa gitna nila, isang batang babae na may 2 tirintas at tawang abot langit. Si Leah. Dahan-dahang pinunasan ni Maribel ang salamin ng litrato. Naaalala pa niya ang araw na yon. Isang masayang piknik sa hardin. Ang hangin ay puno ng tawa ni Ma'am Isabela at ng amoy ng mga bulaklak. Ngayon, ang tanging amoy sa mansyon ay ang amoy ng floor wax at ng katahimikan. Napabuntong hininga si Maribel. Itinuloy niya ang paglilinis, pero ang kanyang mga mata ay palaging bumabalik sa engranding hagdanan na papunta sa 2 palapag. Papunta sa kwarto ni Leah. Ang kwarto ng batang hindi na tumatawa. Nang matapos ang kanyang mga gawain sa ibaba, naghanda si Maribel ng merienda para kay Leah. Isang baso ng gatas at 2 piraso ng paborito nitong ensaymada. Dala-dala ang tray, maingat siyang umakyat sa hagdan. Gaya ng ginawa niya kagabi, at ng gabi bago yon, inilapag niya ang tray sa sahig, sa tapat ng saradong pinto. Pagkatapos ay umupo siya, isinandal ang likod sa malamig na pader at nagsimulang magkwento. Alam mo ba, Leah? Panimula niya. Ang boses ay halos pabulong lang. Sa amin sa Batangas, kapag ganitong malaapit na ang hapon, ang sarap ng amoy ng lupa, lalo na kapag naamoy mo na ang parating na ulan. Tumigil siya sandali. Pinakikiramdaman ang katahimikan sa kabilang panig ng pinto. Walang sagot, pero alam niyang nakikinig ito. Ang lolo mo noon, si Lolo Cadjo, kapag naamoy na niya ang ulan, magtitimpla na agad yan ng kapeng barako. Matapang, mainit. Amoy pa lang, gising na ang buong diwa mo. Sabi niya, ang kape raw ay parang yakap mula sa loob. Naalala niya ang sarili niyang kabataan, ang simpleng bahay kubo, ang init ng pagmamahal ng kanyang mga magulang, mga bagay na hindi kayang bilhin ng lahat ng pera ni Sir Ramon. Kapag umuulan doon, Leah, para bang nagiging mas berde ang lahat. Ang mga dahon ng kape
ang mga puno ng niyog, at ang tunog ng patak ng ulan sa bubong naming yero. Iyon ang pinakamasarap na musika sa buong mundo. Habang binibigkas niya ang salitang ulan, isang imahe ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Hindi ang ulan sa Batangas, kundi tubig. Malamig na tubig ng isang ilog, isang munting kamay, isang pares ng mga matang puno ng takot. Napapikit si Maribel, ang puso niya'y biglang kumirot. Ang alaala ay dumating na parang kidlat, mabilis, masakit, at nag-iiwan ng sunog na kirot. Pinilit niyang itaboy iyon, gaya ng lagi niyang ginagawa. Huminga siya ng malalim. Nang bigla, mula sa loob ng kwarto, may narinig siya. Isang napakahinang tunog, isang sinok, isang pigil na paghikbi. Napangiti si Maribel sa gitna ng sarili niyang sakit. Isang munting nangiti. Nakikinig nga si Lia. Naririnig siya. Sa sandaling iyon, ang pag-asa ay parang isang munting kandila sa madilim na pasilyo. Maya-maya pa, narinig niya ang tunog ng sasakyan sa labas. Tumayo siya at sinilip sa bintana. Ang itim na kotse ni Attorney Navarro, ang abogado at matalik na kaibigan daw ni Sir Ramon. Bumaba si Maribel para pagbuksan ito. "Good afternoon, Maribel. Ang amo mo?" Bati ni Attorney Navarro. Ang nangiti nito ay malapad, ngunit hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Magandang hapon po, Attorney. Nasa opisina pa po si Sir." "Ah, ganun ba? Iiwan ko na lang itong mga dokumento. Pakisabi kay Ramon. Importante," sabi nito, habang ang mga mata ay mabilis na nilibot ang buong sala. Parang sinusuri, parang tinitimbang ang halaga ng bawat bagay. May kung anong kaba ang naramdaman ni Maribel sa titig ng abogado. Parang hindi ito titig ng isang kaibigan. Matapos maiabot ang isang makapal na folder, nagpaalam na rin ito. Habang paalis ang sasakyan, muling umakyat si Maribel. Ang tray ng pagkain sa labas ng kwarto ni Lia ay naroon pa rin. Hindi ginalaw. Napabuntong hininga siya. Susubukan niya ulit mamayang hapunan. Dumaan siya sa malaking bintana sa dulo ng pasilyo. Isang bintanang tanaw na tanaw, ang swimming pool sa hardin. At doon, nakita niya si Lia. Nakatayo ito sa loob ng sarili nitong kwarto, sa likod ng salamin ng sarili nitong bintana. Nakatingin ito sa labas. Nakatingin ito sa asul na tubig ng pool. Walang emosyon ang mukha ni Lia. Walang galaw. Para siyang isang estatwa na gawa sa porselana. Ngunit ang mga mata niya, kinilabutan si Maribel. Ang mga mata ni Lia ay blangko. Kasing blangko at kasing walang buhay ng kalmadong tubig sa pool. At sa isang saglit, ang nakita ni Maribel ay hindi isang batang nagluluksa. Ang nakita niya ay isang taong unti-unting nalulunod kahit nasa tuyong lupa. Isang malakas na kulog, ang halos yumanig sa gusali, kung saan naroon ang opisina ni Ramon. Sinundan iyon ng biglaang pagbuhos ng ulan, isang galit na buhos na humahampas sa mga salaming bintana ng kanyang conference room. "Gentlemen, I'm sorry," sabi ng kliyente sa kabilang dulo ng video call. "The storm is getting worse on my end. I think we have to postpone this meeting." Kumunot ang noo ni Ramon. Isang pagkadismaya ang gumuhit sa kanyang mukha. Malapit na niyang makuha ang deal. Isang pirma na lang. Ngunit ang kalikasan ay may ibang plano. Walang nagawa si Ramon, kundi sumang-ayon. Sa pagtatapos ng tawag, ang tanging natira sa silid ay siya at ang tunog ng malakas na ulan. Maaga siyang umuwi. Ang pagmamaneho sa gitna ng bagyo ay isang laban. Ang windshield wipers ng kanyang mamahaling sasakyan ay hirap na hirap sa pagpunas ng tubig. Bawat patak ng ulan ay parang maliliit na batong ibinabato sa kanya. Ang kanyang inis sa naudlot na deal ay nadagdagan pa ng inis sa traffic at sa panahon. Nang sa wakas ay makarating siya sa gate ng kanilang mansyon, isang pakiramdam ng kaunting ginhawa ang kanyang naramdaman. Pero pagpasok niya sa loob ng bahay, ang ginhawang iyon ay agad na napalitan ng pamilyar na lamig. Ang katahimikan.
Mas malakas pa ang tunog ng ulan sa labas kaysa sa anumang ingay sa loob ng palasyo niya. "Maribel! Leah!" Sigaw niya. Ang boses niya ay walang sigla. Kinain ng malawak na espasyo ng sala. Walang sumagot. Hinubad niya ang kanyang sapatos at inilapag ang basang-basa niyang briefcase sa sahig. Karaniwan, nandyan si Maribel para salubungin siya. Naglakad siya patungo sa kusina. Walang tao. Isang kaba ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. "Leah!" Sigaw niya ulit. Mas malakas na ngayon. Naglakad siya pabalik sa sala. At doon, sa pamamagitan ng malaking glass door na nakaharap sa hardin, may nakita siyang gumalaw sa gitna ng malakas na ulan. 2 tao. Nasa loob sila ng swimming pool. Sa unang segundo, ang isip niya ay hindi pa maproseso ang nakikita. Nagbibiruan lang siguro sila sa gitna ng ulan. Isang kakaibang laro. Ngunit habang tinititigan niya, ang ulan ay bahagyang humina at ang imahe ay naging mas malinaw. Si Maribel at si Leah, pero hindi sila naglalaro. Si Maribel ay mahigpit na nakayakap kay Leah na tila walang lakas. Ang buhok ni Leah ay nakalutang sa tubig na parang itim na damo. Ang mga braso nito ay nakabitin sa gilid. Isang nakakabinging takot ang biglang pumunit sa puso ni Ramon. "Leah!" Ang sigaw niya ay hindi na isang tanong. Isa na itong pagsabog. Hindi na niya naisip na maghanap ng payong. Tinakbo niya ang glass door, itinulak ito ng malakas, at sumugod palabas sa gitna ng rumaragasang ulan. Ang bawat patak ay parang yelo sa kanyang balat. Ang hangin ay malamig, pero sa loob niya, isang apoy ng galit at takot ang naglalagablab. "Anong ginagawa mo?" Sigaw niya habang papalapit sa pool. Ang boses niya ay nangingibabaw sa tunog ng ulan. "Bitiwan mo ang anak ko." Hindi lumingon si Maribel. Mas lalo lang nitong hinigpitan ang yakap kay Leah na ngayon ay nanginginig sa ginaw. Walang pag-aalinlangan, lumusong si Ramon sa pool. Ang malamig na tubig ay gumulat sa kanyang sistema, pero hindi niya ito ininda. Ang tanging nakikita niya ay ang mga kamay ni Maribel sa katawan ng kanyang anak. Hinablot niya si Maribel sa braso, ang kanyang pagkakahawak ay puno ng puwersa. "Sabi ko bitiwan mo siya." Sa wakas, napilitan si Maribel na bitawan si Leah at humarap sa kanya. Ngunit sa halip na makita ang takot o pagkakasala sa mga mata ng kasambahay, ang nakita ni Ramon ay isang bagay na mas nakakagulat, isang malalim na sakit, isang desperadong pagmamakaawa. Mabilis na binuhat ni Ramon si Leah palabas ng tubig. Ang kanyang anak ay nanginginig. Ang mga labi ay kulay ube. Buhay ito. Humihinga. Ngunit ang mga mata nito ay nakapikit ng mariin. Ibinaba niya si Leah sa damuhan at binalingan si Maribel, na ngayon ay nakatayo sa mababaw na bahagi ng pool, basang-basa at kaawa-awa. Ang galit ni Ramon ay nasa sukdulan na. "Nababaliw ka na ba? Anong karapatan mong hawakan ang anak ko? Gusto mo ba siyang patayin?" Hindi sumagot si Maribel. Ang tubig ulan ay humahalo sa mga luhang tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nanginginig ang buong katawan niya, hindi lang dahil sa ginaw, kundi dahil sa isang emosyon na hindi pa maintindihan ni Ramon. "Magsalita ka!" Sigaw ni Ramon. Ang bawat salita ay parang kulog. Itinaas ni Maribel ang kanyang nanginginig na mga mata at tumingin ng diretso kay Ramon. At sa gitna ng malakas na ulan, sa gitna ng sigawan, bumulong siya. Isang bulong na mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. "Sir," nakakalimutan na po niyang huminga. Natigilan si Ramon. Ang mga salita ay walang lohika, walang katuturan. Ngunit ang paraan ng pagkakasabi nito, ang sakit sa likod nito. At sa sandaling iyon, isang tunog ang pumunit sa nakabibinging tensyon. Isang tunog na 6 na buwan nang hindi naririnig ni Ramon sa bahay na ito. Isang tunog na 6 na buwan na niyang hinintay, ngunit ngayon ay parang isang punyal na direktang sumasaksak sa kanyang puso.
Si Lia. Umiiyak ito. Hindi isang simpleng iyak. Isang hagulgol. Isang malakas, masakit, at basag na hagulgol na nagmumula sa kaibuturan ng isang kaluluwang matagal nang tahimik. Ang hagulgol ni Lia ay parang alon na humahampas sa mga pader ng mansyon. Walang tigil, walang awa. Pagkatapos nilang dalhin ang nanginginig na dalagita sa loob, mabilis itong binalot ni Maribel sa pinakamakapal na tuwalya. Si Ramon naman ay nakatayo lang, tulala, basang-basa, habang pinapanood ang kanyang anak na umiiyak na parang katapusan na ng mundo. Tumakbo si Lia paakyat sa kanyang kwarto bago pa man makapagsalita si Ramon. Ang malakas na pagbagsak ng pinto ay parang isang putok ng baril na nagpahinto sa lahat. At ngayon, heto si Ramon, nakaupo sa isang silya sa labas ng saradong pinto. Nakabihis na ng tuyong damit, pero ang pakiramdam niya ay mas giniginaw pa siya kaysa noong nasa pool siya. Ang iyak mula sa loob ng kwarto ay hindi humihina. Sa bawat hikbi, sa bawat sinok, parang may isang piraso sa puso ni Ramon na nabibiyak. Ito ba ang hinihintay niya? Ang marinig ang boses ng anak niya? Pero bakit parang mas masakit ito kaysa sa katahimikan? Ang iyak ay parang isang akusasyon, isang panunumbat sa 6 na buwan ng kanyang pagwawalang bahala. Hindi na niya natiis. Tumayo siya at dahan-dahang pinihit ang seradura. Hindi nakalock. Itinulak niya ng bahagya ang pinto. Lia, anak? Ang nakita niya sa loob ay lalong nagpadurog sa kanyang puso. Si Lia ay nakaupo sa sahig sa sulok ng kanyang kwarto. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang buong katawan ay nayayanig sa pag-iyak. Anak, mag-usap tayo. Umalis ka. Ang sigaw ni Lia ay basag at puno ng galit. Kumuha ito ng unan mula sa kama at ibinato sa direksyon niya. Hindi ito tumama, ngunit ang lakas nito ay parang isang sampal sa mukha ni Ramon. Get out! I hate you! Umalis ka na! Napaurong si Ramon na parang nasaktan. Isinara niya muli ang pinto. Sumandal siya sa pader, ang paghinga ay mabigat. Kailan pa? Kailan pa sila naging ganito? Ang anak niyang dati ay yumayakap sa kanya sa tuwing uuwi siya. Ngayon ay itinataboy siya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng isang eksperto. Idinial niya ang numero ng psychologist ni Lia, si Dr. Gomez. Mr. De Vega, sabi ng doktor sa kabilang linya. This is highly unusual, but based on what you're telling me this could be a breakthrough. Breakthrough! Halos pasigaw na sagot ni Ramon. Doktora, my daughter is screaming that she hates me. Anong breakthrough doon? Ramon, for the past 6 months, she has suppressed everything. This emotional outburst, while painful, is a necessary step. She is finally letting the grief out. The best thing you can do right now is to give her space, but let her know you are there. Paano? Paano ko ipapaalam na nandito ako kung ayaw niya akong makita? Tanong ni Ramon. Ang boses ay puno ng pagkabigo. Just be present. Huwag mo siyang pilitin. Processing these emotions will take time. Pagkatapos ng tawag, mas lalo lang naguluhan si Ramon. Be present. Give her space. Para sa isang taong sanay sa mga konkretong solusyon at agarang resulta, ang mga salita ng doktor ay parang isang wikang hindi niya maintindihan. Sa kanyang desperasyon, ginawa niya ang tanging bagay na alam niya kapag may problema. Ang mag-utos. Nakita niya si Maribel, na tahimik na nagmamasid mula sa ibaba ng hagdanan. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Maribel, tawag niya. Magluto ka. Carbonara. Yung paborito niya. Dalian mo. Ito ay isang desperadong hakbang. Isang tangkang suhulan ang sakit ng kanyang anak gamit ang paborito nitong pagkain. Makalipas ang kalahating oras, umakyat si Maribel, dala ang isang tray. Ang amoy ng creamy carbonara ay pumuno sa pasilyo.
Maingat itong inilapag ni Maribel sa sahig. Sa tapat ng pinto ni Lia, naghintay si Ramon. 10 minuto, 20 minuto, 1 oras. Ang iyak sa loob ay unti-unting humina, napalitan ng mga sinok at sa huli, ng katahimikan. Ngunit ang pinto ay hindi bumukas. Lumapit si Ramon sa tray. Hinawakan niya ang plato. Malamig na, hindi ginalaw. Ang pinto sa harap niya ay hindi na lang isang piraso ng kahoy. Isa na itong pader. Isang pader na itinayo ni Lia at hindi niya alam kung paano ito gigibain. Bumalik siya sa ibaba at pumasok sa kanyang home office. Ang silid ay puno ng mga simbolo ng kanyang tagumpay, mga tropeo sa estante, mga litrato kasama ang mga mahahalagang tao. Isang malaking lamesa kung saan niya isinasara ang mga deal na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Dito, siya ang hari. Dito, kontrolado niya ang lahat. Ngunit ngayong gabi, ang lahat ng ito ay parang walang kwenta. Umupo siya sa kanyang mamahaling leather na upuan at ipinatong ang kanyang mga siko sa lamesa. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na kayang magpatayo ng mga gusali at magpalago ng isang imperyo. Ngunit ang mga kamay na ito ay walang magawa para buksan ang pinto ng kwarto ng sarili niyang anak. Ibinagsak niya ang kanyang ulo sa makintab na ibabaw ng lamesa. Ang lamig ng kahoy ay dumampi sa kanyang noo. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang ganap na pagkatalo. At sa katahimikan ng kanyang opisina, sa gitna ng kanyang mga tropeo, isang bulong ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang pag-amin na matagal na niyang tinatakasan. Hindi ko alam ang gagawin. Kinabukasan, ang katahimikan sa mansyon ay mas mabigat pa kaysa dati. Hindi na ito ang pamilyar na katahimikan ng kalungkutan, kundi isang bagong uri. Ang katahimikan pagkatapos ng isang bagyo. Puno ito ng mga basag na piraso at ng bigat ng mga bagay na nasabi at hindi nasabi. Nakita ni Maribel ang tray ng carbonara sa labas ng pinto ni Lia. Malamig at hindi pa rin ginalaw. Dahan-dahan niya itong pinulot. Ang puso niya ay parang pinipiga. Sa ibaba, nakita niya si Sir Ramon sa loob ng kanyang home office. Nakaupo ito sa dilim, hindi bukas ang ilaw, at nakatingin lang sa kawalan. Ang dating makapangyarihang CEO ay mukha na ngayong isang taong naliligaw sa sarili niyang bahay. Alam ni Maribel na wala nang silbi ang pagbubulong sa pinto. Alam niyang wala nang bisa ang mga paboritong pagkain. Ang sakit ng pamilyang ito ay mas malalim. At may bahagi sa kanya na nakakaintindi sa sakit na yon, sa paraang hindi niya kailanman gugustuhing maranasan ulit. Nagtimpla siya ng kape. Matapang, mainit. Ang uri ng kape na ginagawa ng kanyang lolo Kadyo sa Batangas. Dala ang 2 tasa, pumasok siya sa madilim na opisina. Hindi lumingon si Sir Ramon. Inilapag niya ang 1 tasa sa lamesa nito. "Sir, kape po." Isang tango lang ang isinagot nito. Hindi umalis si Maribel. Nanatili siyang nakatayo, hawak ang sarili niyang tasa. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ito na. Kailangan na niyang sabihin. Para kay Lia, para sa sarili niya, huminga siya ng malalim. "Sir," panimula niya, ang boses ay nanginginig sa simula. "Mayroon din po akong anak na babae." Sa pagkakataong yon, dahan-dahang lumingon si Ramon. Ang mga mata nito ay pagod at walang emosyon. Ngunit ngayon ay may bahid ng pagtataka. Nagpatuloy si Maribel. Ang mga salita ay dumaloy na parang isang ilog na matagal nang gustong kumawala. Ang pangalan po niya ay Ana. Kasing edad po sana siya ni Lia ngayon. Napatingin siya sa malayo. Ang mga mata ay nakikita ang isang bagay na wala sa silid. Napakasayahing bata po noon ni Ana. Mahilig siyang maligo sa ilog sa likod ng bahay namin sa Batangas. Ang tawa niya, sir, parang musika. Huminto siya at nilunok ang kirot na namumuo sa kanyang lalamunan. Isang hapon,
Umulan din po ng malakas. Gaya kahapon, naglalaro siya sa pampang. Sabi ko, "Ana, umalis ka na dyan. Lalaki ang tubig." Pero matigas ang ulo. Sabi niya, "Saglit lang nanay. Ang sarap maligo sa ulan." Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa mga mata ni Maribel. Pumasok po ako sa loob para kumuha ng tuwalya. "Isang saglit lang po, sir." Paglabas ko wala na siya. Isang butil ng luha ang pumatak sa tasa ng kapeng hawak niya. Tahimik na po ang ilog. Wala na ang tawa niya. Ang huli kong naaalala ay ang katahimikan. Tumingin siya ng diretso kay Sir Ramon. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at isang desperadong babala. Bago po siya nawala, ilang linggo rin po siyang naging tahimik. Hindi na siya palakibo. Hindi na siya palatawa. Sabi ng mga doktor, nalulungkot lang daw po. Isang yugto lang daw po iyon. Pero hindi po, sir. Hindi po yun lungkot lang. Nakita ko po sa mga mata ni Lia kahapon ang nakita ko sa mga mata ni Ana bago siya nawala. Ang mga salita ay binitiwan niya ng may bigat. Ang pagod na huminga. Si Ramon ay natigilan. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang kanyang pagiging arogante, ang kanyang pagiging abala. Lahat ng yon ay naglaho. Ang natira na lang ay isang ama na nakikinig sa isang ina. Dalawang kaluluwang pinag-isa ng sakit ng pagkawala. Ang kape sa kanyang lamesa ay nanatiling hindi nagagalaw. Lumalamig na. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na malamig. Ito ay isang katahimikang puno ng bigat, ng pag-unawa, ng isang katotohanang pareho nilang tinatakbuhan. Sa gitna ng sagradong sandaling iyon, biglang tumunog ang cellphone ni Ramon. Ang tunog ay marahas, isang panghihimasok mula sa labas ng mundo. Tiningnan niya ang screen. Nakarehistro ang pangalan ng kanyang chief accountant. Sinagot niya ito. Ang boses ay paos. "Hello?" Nakinig siya. Hindi nagsalita. Ngunit habang tumatagal, nakita ni Maribel ang pagbabago sa mukha ng amo. Ang pagod ay napalitan ng pagkalito. Ang pagkalito ay napalitan ng hindi makapaniwalang tingin. At sa huli, ng takot. Isang bagong uri ng takot na iba sa takot para sa kanyang anak. "Ano?" Bulong ni Ramon sa telepono. "Imposible." Ibinaba nito ang tawag. Tumingin ito sa kawalan. Pagkatapos ay tumingin ito kay Maribel pero parang hindi siya nito nakikita. Bago pa man makapagtanong si Maribel, tumunog ulit ang telepono mula sa parehong tao. "Sir?" Sabi ng boses mula sa speakerphone. Narinig ni Maribel ang panginginig dito. "Kailangan po nating mag-usap. Agad-agad. Tungkol po sa stocks ng kumpanya." Hindi na nagpaalam si Ramon kay Maribel. Hindi na niya inisip ang malamig na kape sa kanyang lamesa o ang kwento ng isang namatay na anak. Ang tanging laman ng isip niya ay ang mga salitang sinabi ng kanyang accountant. "Stocks, malaking problema." Agad-agad. Ang mga salitang yon ang nagbalik sa kanya sa mundo kung saan siya ang hari. Ang mundo ng negosyo. Ito ang teritoryo niya. Ito ang kaya niyang ayusin. Sa loob ng 20 minuto, nasa isang tahimik na coffee shop na siya sa Makati, kaharap si Tony, ang kanyang matagal ng chief accountant. Ang mukha ni Tony ay maputla at ang mga kamay nito na may hawak na folder ay nanginginig. "Sir, pasensya na po kung dito ko kayo pinapunta," sabi ni Tony. Ang boses ay nanginginig. "Hindi po ako sigurado kung sino ang mapagkakatiwalaan sa opisina." "Ipakita mo sa akin." Maikling utos ni Ramon. Binuklat ni Tony ang folder. Sa ibabaw ng lamesa, sa pagitan ng kanilang mga tasa ng kape, inilatag nito ang mga dokumento, mga numero, mga petsa, mga pangalan ng mga korporasyon na hindi pamilyar kay Ramon. "Ito po, sir. Sa loob ng nakaraang 5 buwan, may mga sunod-sunod na pagbebenta at pagbili ng stocks ng De Vega Corp. Sa mga shell corporation na ito, unti-unti, pero malakihan. Ang resulta po, nawalan na po kayo ng controlling stake sa sarili niyang kumpanya.
Tinitigan ni Ramon ang mga papel. Ang isip niya, na sanay sa komplikadong mga numero, ay mabilis na kinakalkula ang pinsala. Malaki. Mas malaki pa sa inaasahan niya. Ito ay isang tahimik na pagnanakaw, isang corporate raid na ginawa sa ilalim ng kanyang ilong. Sino? Tanong ni Ramon. Ang boses ay malamig at matigas. Sino ang may access para gawin ito? Nag-atubili si Tony. Sir, lahat po ng transaksyon ay may authorization. Lahat po ay may pirma ng proxy ninyo. Ang proxy ko ay si... Natigilan si Ramon. May isang tao lang siyang pinagkatiwalaan ng ganoong kapangyarihan nung mga panahong gulong-gulo. Ang isip niya. Isang tao lang ang binigyan niya ng halos blangkong kapangyarihan para ayusin ang lahat. Ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang abogado. Bumalik siya sa alaala ng mga linggo pagkatapos mamatay ni Isabela. Isang malabong panaginip ng mga bulaklak, ng mga taong nakikiramay, ng isang sakit na halos hindi niya kayang dalhin. At sa gitna ng lahat ng yon, nandoon si David. Laging nandoon. Ram pare, ako na ang bahala sa mga papeles ng kumpanya. Magluksa ka lang. Huwag mo nang basahin yan. Mga simpleng legal forms lang. Pirmahan mo na lang, Ram, para mabawasan na ang iisipin mo. Hindi. Hindi maari. Kailangan kong umuwi, sabi ni Ramon. Biglang tumayo. Nagmamadali siyang bumalik sa Ayala Alabang. Ang pagmamaneho niya ay mabilis at walang ingat. Ang mansyon na dati niyang tinatakasan ay ngayon ang lugar kung saan niya kailangang hanapin ang katotohanan. Pumasok siya sa kanyang home office at nilak ang pinto. Hinagis niya ang lahat ng laman ng kanyang mga drawer, mga kontrata, mga lumang financial reports, mga folder na matagal nang hindi nabubuksan. Ang kanyang paghahanap ay desperado. Isang bahagi sa kanya ay nagdarasal na sana ay mali siya, na sana ay may ibang paliwanag. At pagkatapos, sa ilalim ng isang bunton ng mga lumang blueprints, nakita niya ito. Isang folder na may markang DV and Associates, ang law firm ni David. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuklat ito. Naroon ang mga kopya, mga power of attorney, mga stock transfer forms, at sa bawat pahina, naroon ang kanyang pirma. Isang pamilyar na pirma na ngayon ay mukhang pirma ng isang estranghero, isang pirma ng katangahan. Napahawak siya sa dibdib na parang biglang kinapos ng hangin. Sumandal siya sa kanyang lamesa. Habang sinusubukan niyang habulin ang kanyang hininga, ang kanyang mga mata ay napadako sa isang shelf. Isang hilera ng mga photo album na inayos ni Isabela. Kinuha niya ang isa, ang pinakaluma. Binuklat niya ito sa isang pahinang pamilyar sa kanya. Ang binyag ni Leah. Naroon siya sa litrato, mas bata, masaya. Karga ang munting si Leah na nakasuot ng puting bestida. Sa tabi niya, si Isabela ang nangiti ay abot langit. At sa kabilang tabi, nakatayo ng may pagmamalaki, ay isang mas batang David Navarro. Ang kanyang best man sa kasal, ang ninong ng kanyang kaisa-isang anak. Sa ilalim ng litrato, may sulat kamay ni Isabela. To my best friend Ramon and my dearest goddaughter Leah, I will always be here to protect you both. Ninong David. Ang litrato, parang apoy na biglang pumaso sa kanyang mga daliri. Ninong, anay. Isang anay na dahan-dahang ngumatngat sa haligi ng kanyang buhay habang siya ay abala sa pagluluksa. Isang ahas na inalagaan niya sa loob ng sarili niyang tahanan. Ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng pagkawala. Dahil ito ay isang sakit na may kasamang galit. Isang galit na nagsimulang umakyat mula sa kanyang sikmura, mainit at mapait. Sa gitna ng nag-aalab na galit na yon, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tumingin siya sa screen. Isang pangalan lang ang nakarehistro. Isang pangalan na ngayon ay parang lason sa kanyang paningin. David Navarro. Nagring ito ng isang beses, 2, 3. Sa huli, nanginginig niyang sinagot ito. Hindi siya nagsalita.
Ram pare! Ang boses sa kabilang linya ay masigla at puno ng pekeng pag-aalala. Kamusta si Leah? Nabalitaan ko ang nangyari sa pool. Nag-aalala ako. Ang boses ni David sa kabilang linya ay parang langis, makinis, madulas, at mapanganib. Hindi sumagot si Ramon. Ang galit sa loob niya ay napakalamig, napakatigas, na parang isang bloke ng yelo sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim, at ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay simple at walang emosyon. Pumunta ka dito. Ram, ayos ka lang ba? Papunta na ako, sabi ni David. Ang tono ay puno pa rin ng pekeng pag-aalala. Ibinaba ni Ramon ang tawag. Hindi na siya naghintay ng sagot. Naglakad siya palabas ng kanyang opisina, dala ang folder na gawa sa balat. Ang bawat hakbang niya ay mabigat at may layunin. Ang bahay ay tahimik pa rin. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang bigat sa hangin ay naroon pa rin. Ilang minuto lang, narinig niya ang tunog ng sasakyan ni David sa driveway. Si Ramon mismo ang nagbukas ng pinto. Nakatayo si David sa labas. Ang muka ay nakakunot sa pag-aalala. Ram pare, pinag-alala mo ako. Anong nangyari? Si Leah? Hindi umimik si Ramon. Tinitigan niya lang ang mukha ng taong tinuring niyang kapatid sa loob ng 20 taon. Hinahanap niya ang kahit anong senyales ng katotohanan, pero wala. Ang nakikita niya lang ay isang perpektong maskara. Pumasok ka, sabi ni Ramon. Ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig. Pumasok si David. Inilapag ang kanyang briefcase. Grabe ang panahon, ano? Buti na lang at tumila na. Kawawang bata si Leah. Sigurado akong na-trauma sa nangyari. Nandito lang ako pare, para sa inyo. Pinangunahan ni Ramon si David pabalik sa kanyang home office. Ang parehong silid kung saan niya natuklasan ang lahat. Naupo si Ramon sa kanyang upuan sa likod ng malaking lamesa. Hindi niya inalok si David na umupo. Tungkol saan ba talaga ito, Ram? Mukhang seryoso, sabi ni David. Sinisubukang basahin ang ekspresyon sa mukha ni Ramon. Hindi pa rin sumagot si Ramon. Sa halip kinuha niya ang folder at marahan itong inilapit sa gitna ng lamesa. Ang tunog ng pag-slide nito sa makintab na kahoy ay ang tanging ingay sa silid. Bakit, David? Ang tanong ay simple, ngunit puno ng bigat ng 20 taong pagkakaibigan. Kunot noong tiningnan ni David ang folder. Pagkatapos ay tumingin pabalik kay Ramon. Anong ibig mong sabihin? Ano yan? Alam mo kung ano yan, sabi ni Ramon. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng diin. Alam mong mabuti kung ano ang laman nisan. Binuksan ni David ang folder. Nakita niya ang mga dokumento, ang mga pirma. Sandali siyang natigilan. Ngunit pagkatapos, dahan-dahan, isang bagay ang nagbago sa kanyang mukha. Ang maskara ng pag-aalala ay unti-unting nalusaw. At sa ilalim nito, isang ngisi ang lumitaw. Isang mapanuyang pang-asar na ngisi. Itinukod niya ang kanyang mga kamay sa lamesa at tumawa. Isang maikli, mapait na tawa. Ang galing, sabi niya, puno ng paghanga sa sarili. Akala ko mas magtatagal pa bago mo malaman. Tumayo si Ramon. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Ang yelo sa kanyang dibdib ay biglang nagliyab. Ninong ka ng anak ko. At anong silbi niyon? Sagot ni David. Ang boses ay puno na ng lason. Habang buhay, ako ang anino mo, Ramon. Ako ang laging nasa likod. Si David, ang magaling na abogado ni Ramon de Vega. Si David, ang best friend ng dakilang si Ramon de Viega. Lagi na lang. Binigay ko sa iyo ang lahat. Tiwala, pamilya. Binigay mo sa akin ang mga tira-tira mo. Sigaw ni David pabalik. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Ang tagumpay na hindi mo naman deserve. Maging si Isabela, hindi mo siya deserve. Habang ikaw, nagpapakalunod sa lungkot at pag-iyak dahil sa asawa mo.
Ako? Nagtatrabaho ako. Tinitiyak ko na ang lahat ng pinaghirapan natin ay mapupunta sa tamang tao. Sa isang magnanakaw? Sa isang taong mas may karapatan. Dumagundong ang boses ni David. Lumakad ito palibot sa lamesa. Papalapit kay Ramon. Ang mga mata ay nag-aapoy. Ito na ang panahon ko, Ram. Tapos ka na. Ang mahina, ang duwag, natatalo sa huli. Ang mga salita ay parang mga suntok na hindi nakikita. Si Ramon ay hindi makapaniwala sa lalim ng galit at inggit na narinig niya. Tumayo ng tuwid si David at inayos ang kanyang damit. Ang nangisi ay bumalik sa kanyang mga labi. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ang kumpanya at ang inaanak ko. Tumalikod ito para umalis. Iiwan si Ramon. Nawasak sa gitna ng kanyang opisina. Huli na ang lahat, Ramon. Akin na ang lahat. Habang naglalakad si David patungo sa pinto, handa nang lasapin ang kanyang tagumpay, pareho silang biglang natigilan. Isang munting tunog mula sa labas ng silid. Pareho silang lumingon patungo sa grand staircase sa sala. At doon, sa tuktok ng hagdanan, nakatayo si Leah. Nakasuot ng puting pantulog. Ang kanyang buhok ay magulo pa, ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng gulat at sakit. Nakatitig sa dalawang lalaking pinagkakatiwalaan niya sa buong buhay niya. Narinig niya. Narinig niya ang lahat. Ang unang gumising kay Leah ay hindi ang liwanag, kundi ang mga boses. Nagising siya mula sa isang mabigat na pagkakatulog na puno ng mga multo. Ang kanyang lalamunan ay tuyo at ang kanyang mga mata ay maga pa rin mula sa pag-iyak kahapon. Ngunit sa ilalim ng kanyang pinto, may isang siwang ng liwanag at mula roon ay dumadaloy ang mga boses. Ang boses ng kanyang ama at ang isa pa, pamilyar. Isang boses na laging nagdudulot ng ngamangiti sa kanyang labi. Ang boses ni Tito David, ang kanyang ninong. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang kumot ay bumagsak mula sa kanyang mga balikat. Lumakad siya ng walang ingay. Ang mga paa niya ay malamig sa sahig na kahoy. Huminto siya sa may pinto at nagsimulang makinig. Ninong ka ng anak ko. Ang boses ng kanyang ama. Puno ng sakit. At anong silbi niyon? Ang boses ni Tito David. Malamig, mapait. Hindi totoo to. Baka nananaginip pa rin siya. Nagpatuloy ang mga sigawan. Ang mga salita ay parang mga bubog na tumatagos sa kahoy na pinto, direktang sumusugat sa kanyang pandinig. Anino, tira-tira, hindi mo siya deserve. Ang bawat salita mula kay Tito David ay isang martilyong dumudurog sa mga imahe sa kanyang isipan. Si Tito David na nagturo sa kanya kung paano magbisikleta sa hardin. Si Tito David na pumapalakpak ng pinakamalakas sa kanyang piano recital. Si Tito David na laging may dalang pasalubong na paborito niyang tsokolate. Si Tito David na niyakap siya ng mahigpit sa libing ng kanyang ina at bumulong, "Huwag kang mag-alala, Leah. Hindi ka iiwan ni Ninong. Isang kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Huli na ang lahat, Ramon. Akin na ang lahat." Nang marinig niya ang mga salitang iyon, isang bagay sa loob niya ang biglang nabasag. Ang natitirang lakas na pinanghahawakan niya sa loob ng 6 na buwan ay biglang gumuho. Automatiko siyang humakbang paatras, palayo sa pinto. At sa kanyang pag-atras, ang kanyang likod ay tumama sa rehas ng hagdanan. Ang dalawang lalaki sa ibaba ay napatingala. Nakita niya sila. Nakita nila siya. Nakita niya ang gulat sa mukha ni Tito David. Nakita niya ang takot sa mukha ng kanyang ama. Pero ang nakita niya sa kanyang ama ay higit pa sa takot. Sa isang saglit, sa ilalim ng malaking chandelier sa kanilang sala, ang kanyang papa ay hindi na mukhang ang makapangyarihang Ramon de Vega. Nawala ang pagiging dambuhala nito. Mukha itong maliit. Mukha itong talunan. At napagtanto ni Leah, wala na siyang kakampi.
Ang lalaking pumatay sa alaala ng kanyang ina sa pamamagitan ng paglimot at ang lalaking sumaksak sa kanila ng patalikod. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang kanyang ina, nakaupo sa gilid ng kanyang kama, ilang taon na ang nakalipas. Anak, kung may problema ka at wala ako, o ang papa mo, sabi ni Isabella habang hinahaplos ang kanyang buhok. Laging nandyan si Tito David mo. His family. You can trust him with your life. You can trust him. Ang hangin. Biglang nawala ang hangin sa kanyang paligid. Ang laso ng pagtataksil ay gumapang sa kanyang mga ugat. Mas mabilis at mas nakamamatay kaysa sa anumang lason sa mundo. Ang sakit ay napakabigat, napakatindi, na halos hindi na niya maramdaman. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Ang mga mukha sa ibaba ay nagsimulang maging malabo. Ang tanging gusto niya ay tumakbo, ang tumakas, ang magtago. Tumalikod siya. Narinig niya ang sigaw ng kanyang ama. Leah! Pero hindi na siya lumingon. Tinakbo niya ang maikling distansya pabalik sa kanyang kwarto, ang kanyang ligtas na lugar, ang kanyang kulungan. Ibinagsak niya ang pinto ng malakas. Pinihit niya ang lock. Ang tunog ng pag-click nito ay parang isang hatol. Sumandal siya sa pinto. Ang kanyang paghinga ay sunod-sunod at mababaw. Maya-maya lang, naririnig niya ang malalakas na kalabog sa pinto. Leah, anak, buksan mo to. Leah, please. Ang boses ng kanyang ama, puno ng panik, puno ng takot. Ngunit para kay Leah, ang mga salita ay wala ng kahulugan. Ang mga kalabog ay parang nanggagaling sa napakalayo, sa ilalim ng tubig. Dahil sa loob ng kanyang isipan, sa loob ng kanyang puso, ang tanging naririnig niya ay ang isang nakabibinging katahimikan. Ang katahimikan ng isang mundong gumuho. Sa pangalawang pagkakataon, ang mga kalabog ni Ramon sa pinto ay unti-unting humina, napalitan ng mahihinang katok, hanggang sa tuluyan na itong huminto. Nakasandal ang kanyang noo sa malamig na kahoy. Ang kanyang paghinga ay sunod-sunod at mababaw. Leah, anak, mag-usap tayo. Ang mga salita niya ay bulong na lang. Hindi na ito kalabog ng isang ama na naguutos, kundi katok ng isang pulubing nagmamakaawa sa sarili niyang pamamahay. Sa likod niya, si David Navarro ay matagal nang nakaalis. Iniwan ang laso ng kanyang pagtataksil na gumagapang sa bawat sulok ng mansyon. Tumingin si Ramon kay Maribel na nakatayong hindi kalayuan. Ang mukha ay isang maskara ng dalamhati. Sa isang tingin, nagkaintindihan sila. Ang mga mata ni Maribel ay salamin ng kanyang sariling pagkatalo. Maribel, pakiusap. Subukan mo. Bulong ni Ramon. Ang boses ay basag. Tumango si Maribel. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Ang kanyang presensya ay mas mahinahon, mas banayad. Kumatok siya ng 3 beses. Ang tunog ay malambing, hindi mapilit. Leah, anak, si Tita Maribel to. Buksan mo ang pinto, iha. Nandito lang ako. Walang sagot. Kahit isang salita lang, Leah, para malaman naming ligtas ka. Katahimikan. Isang matigas, hindi matinag na pader ng katahimikan. Napayuko si Maribel at umiling ng marahan kay Ramon. Ang mensahe ay malinaw. Wala na. Ang pinto ay sarado. Ang puso ni Leah ay sarado. Sa sandaling iyon, nagsimulang tumunog ang cellphone ni Ramon. Isang marahas na ingay na pumunit sa sagradong katahimikan ng kanilang pagkabigo. Tiningnan niya ang screen. Ang pangalan ng isang miyembro ng board, hindi niya pinansin. Tumunog ulit. Ibang miyembro, hindi niya ulit pinansin. Sunod-sunod. 1, 2, 3. Parang mga buwitreng umiikot, naamoy na ang pagkamatay ng isang hari. Ang kanyang atensyon ay nasa pinto pa rin. Ang kumpanya ay hindi mahalaga. Ang pera ay hindi mahalaga. Ang tanging mahalaga ay ang batang nasa likod ng pader na ito. Ngunit ang mga tawag ay hindi tumigil. Sa huli, sa sobrang inis at pagkagambala,
Sinagot niya ang isa, handang manigaw. Hello? Pero hindi siya nakapagsalita. Ang boses sa kabilang linya, ang boses ng kanyang legal counsel, ay mabilis at formal. Isang emergency board meeting base sa Article 7, Section 4 ng Corporate Bylaws. Isang vote of no confidence. Ang mga salita ay parang banyagang wika, lumulutang sa hangin, walang kahulugan. Hanggang sa isang email ang pumasok sa kanyang telepono. Isang tunog na simple, isang ping. Pero para kay Ramon, ito ang tunog ng pagguho. Ang subject line ay malamig at walang awa. Official notice from the Board of Directors. Binuksan niya ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Binasa niya ang mga salita. Ngunit ang kanyang isip ay tumatangging unawain ang mga ito. Effective immediately. Relieved of your duties as Chief Executive Officer. Attorney David Navarro has been appointed as interim CEO, pending a formal transition. Ang telepono ay nadulas mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang tunog ng pagbagsak nito sa marmol na sahig ay malakas at basag. Nawala ang lakas sa kanyang mga binti. Dahan-dahan, gumuho siya. Sumandal siya sa pader at napaupo sa sahig sa labas ng saradong pinto ng kanyang anak. Ang imperyo niya nawala. Ang kanyang matalik na kaibigan, isang ahas. Ang kanyang anak, isang estranghero, lahat. Lahat ay nawala sa loob ng isang araw. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na nagplano, nag-utos, nagtayo ng isang imperyong nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Ngayon, ang mga kamay na ito ay nakabukas sa kanyang kandungan. Walang laman, walang kapangyarihan. Naramdaman niya ang isang banayad na pagdampi sa kanyang balikat. Si Maribel. Nakaupo na rin ito sa sahig sa tabi niya. Hindi nagsasalita. Ibinabahagi lang ang bigat ng sandaling iyon. Sa wakas, ang mansyon ay tuluyan ng natahimik. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng dalawang pusong wasak. At sa gitna ng perpektong katahimikan na yon, may narinig sila mula sa loob ng kwarto ni Leah. Hindi sigaw, hindi iyak. Isang maliit, basag na tunog. Ang tunog ng isang bagay na nabasag. Ang puso ni Ramon ay tila huminto sa pagtibok. Ang tunog ng nababasag na salamin ay parang isang bala na tumama sa puso ni Ramon. Isang segundo. Siya at si Maribel ay nakaupo lang sa sahig, mga talunang sundalo sa isang digmaang hindi nila alam kung paano ipanalo. Sa susunod na segundo, ang adrenaline at purong takot ng isang magulang ay biglang bumuhay sa bawat himaymay ng kanyang katawan. Leah! Tumayo siya. Hindi na ininda ang pananakit ng kanyang mga kasukasuan. Lumapit siya sa pinto at sinubukan itong buksan. Hinahampas ang seradura, pero walang nangyari. Tumabi ka, Maribel. Utos niya. Hindi na siya nag-isip. Sa isang bagsik na dala ng desperasyon, sinipa niya ang pinto malapit sa seradura. Ang kahoy ay umungol. Sinipa niya ulit. Mas malakas. Isang malakas na kalabog. Sa pangatlong sipa, ang pinto ay bumigay at bumukas ng malakas. Tumama sa pader sa loob. Ang nakita niya sa loob ay nagpahinto sa kanyang paghinga. Nakatayo si Leah sa gitna ng kwarto. Sa sahig, sa paanan niya, ay ang basag na picture frame na pilak. Ang paboritong litrato ni Ramon. Isang litrato nila ni Isabela. Nakangiti sa isa't isa. Kuha noong kanilang huling anibersaryo. Ngunit hindi ang basag na frame ang nakapagpatigil sa mundo ni Ramon. Ito ay ang kamay ni Leah. May isang maliit na hiwa sa palad nito. At mula roon, isang patak ng matingkad na pulang dugo ang dahan-dahang gumapang pababa. Bumagsak sa puting pantulog niya. Hindi umiiyak si Leah. Hindi ito sumisigaw. Nakatayo lang ito roon, nakatingin sa dugo sa kanyang kamay na para bang pag-aari iyon ng ibang tao. Hindi sumigaw si Ramon. Hindi siya nagalit dahil sa nabasag na frame. Ang lahat ng galit, lahat ng pagkabigo, lahat ng yon ay naglaho.
Ang natira na lang ay isang nakakabinging takot. Dahan-dahan, lumapit siya. Ang mga kamay ay nakataas, na parang lumalapit sa isang sugatang hayop. Anak, ang kamay mo. Bulong niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Hindi lumingon si Leah. Kinuha ni Ramon ang first aid kit mula sa banyo ni Leah. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay nito. Hindi ito pumalag. Umupo siya sa gilid ng kama at marahang nilinis ang sugat. Binalutan niya ito ng gasa at tape. Habang ginagawa niya iyon, ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na pumipirma ng mga kontratang milyon ang halaga, ay nanginginig. Nang matapos siya, hindi niya binitawan ang kamay ni Leah. Hawak niya pa rin ito. Umupo siya sa sahig, sa tabi ng kanyang anak, sa gitna ng mga bubog ng kanilang nakaraan. Matagal silang tahimik. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mga paghinga. At pagkatapos, nagsalita si Ramon. Ang boses ay basag at puno ng isang emosyon na matagal na niyang ikinukubli. Patawad, bulong niya, nakatingin sa sahig. Patawarin mo ako. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Akala ko, kapag nagtrabaho ako ng mabuti, kapag binigay ko sa iyo ang lahat, magiging okay ang lahat. Akala ko, iyon ang kailangan mo. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata at bumagsak sa sahig. Pero nagkamali ako. Hindi pera ang kailangan mo. Hindi ang bahay na to. Hindi ang mga tutor o ang mga doktor. Tumingin siya sa wakas kay Leah. Ang mga mata ay puno ng luhang hindi na niya mapigilan. Ako ang kailangan mo. At wala ako dito. Huminga siya ng malalim at kasama noon ay ang pagguho ng huling pader na nagpoprotekta sa kanyang puso. Ang iyak na lumabas sa kanya ay hindi iyak ng isang CEO na nawalan ng kumpanya. Hindi ito iyak ng isang lalaking nasaktan ng pride. Ito ay ang iyak ng isang ama, isang basag, mahina at puno ng pagsisising iyak. Patawarin mo si Papa, anak. Patawarin mo si Papa. Natakot ako. Natakot akong harapin ang lahat ng to nang wala ang mama mo. Natakot akong mag-isa. Sa loob ng mahabang sandali, si Leah ay nanatiling hindi gumagalaw, tila isang estatwa. Ngunit pagkatapos, dahan-dahan, marahan, isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang ama. Ang munting bigat na iyon ay parang 1,000 tonelada ng pagpapatawad. Naramdaman ni Ramon ang init ng ulo ng kanyang anak sa kanyang balikat at mas lalo siyang napahagulgol. At pagkatapos, naramdaman niya ang panginginig ng mga balikat ni Leah. Narinig niya ang isang sinok at isa pa. Hanggang sa ang kanyang anak, sa unang pagkakataon, sa loob ng 6 na buwan, ay umiyak ng may kasama. Sa sahig ng isang basag na kwarto, sa gitna ng mga bubog ng isang basag na alaala, ang 2 taong matagal nang nalulunod ay sa wakas ay natutong huminga ng magkasama. Kinabukasan, ang araw ay sumikat sa isang bahay na tila mas magaan ang pakiramdam. Walang sigawan, walang iyak, isang marupok na katahimikan lang. Bumaba si Ramon mula sa kanyang kwarto pagkatapos ng isang gabing halos hindi siya natulog. Nakita niya si Maribel sa sala, naghihintay. Ngunit hindi ito nakauniforme. Nakasuot ito ng kanyang pang-alis na bestida. At sa tabi niya, sa sahig, ay isang maliit na bag na puno ng kanyang mga gamit. Ngumiti si Maribel nang malungkot kay Ramon. Sir, aalis na po ako. Ang mga salita ni Maribel ay parang isang dagok sa sikmura ni Ramon. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, pagkatapos ng gabing iyon ng pag-amin at pag-iyak, ang pag-alis niya ay isang bagay na hindi niya kayang tanggapin. Ano? Bakit? Tanong niya. Ang boses ay naglalaman ng pagod at isang bagong uri ng takot. Ang takot na maiwang muli. Dahan-dahang lumapit si Maribel. Ang kanyang mga mata ay puno ng respeto, ngunit mayroon ding matatag na desisyon.
Sir, tapos na po ang trabaho ko dito. Hindi, hindi pa. Mabilis na sagot ni Ramon. Kailangan ka namin. Kailangan ka ni Leah. Ngumiti ng malungkot si Maribel. Sir Ramon, ang kailangan po ni Leah ay ang kanyang ama. At kagabi po, bumalik na kayo. Ipinagpatuloy niya. Isa lang po akong kasambahay, sir. Pero ang mga nangyari po, lumagpas na po ako sa aking lugar. Ang pamilya ninyo po ay kailangan ng panahon para maghilom at kailangan niyo pong gawin yon ng kayo-kayo lang. Nakita ni Ramon ang lohika sa mga sinasabi nito, ngunit ang puso niya ay tumututol. Si Maribel ay naging higit pa sa isang kasambahay. Sa gitna ng kaguluhan, siya ang naging tanging matatag na haligi. Siya ang konsensya ng bahay na ito. Saan ka pupunta? Tanong ni Ramon. Ang boses ay mas mahina na. Uuwi po muna ako sa Batangas, sir. Matagal na rin po akong hindi nakakadalaw sa puntod ng anak ko. Ang pagbanggit sa anak nito ay parang isang sampal ng katotohanan kay Ramon. Naunawaan niya. Ang pagtulong sa kanila ay nagbukas din ng sariling sugat ni Maribel. Magkano ang kailangan mo? Tanong ni Ramon. Isang lumang ugali na mahirap mamatay. Ang pagsagot sa problema, gamit ang pera. Pero umiling si Maribel. Hindi po pera ang kailangan ko, sir. Handa na sanang sumuko si Ramon. Hahayaan na niya itong umalis. Ngunit sa sandaling iyon, isang mahinang boses ang narinig nila mula sa tuktok ng hagdanan. Please stay. Pareho silang napatingala. Nakatayo doon si Leah. Nakabihis na. Ang buhok ay nakatali. Ang maga sa kanyang mga mata ay naroon pa rin at ang kanyang palad ay may benda. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, ang kanyang mga mata ay hindi blanko. Mayroon itong emosyon. Isang malinaw, desperadong pakiusap. Please stay, Tita Maribel. Ang salitang tita ay parang musika sa pandinig ni Maribel. Hindi Manang, hindi Maribel, kundi tita. Tita, tita. Dahan-dahang bumaba si Leah sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay maingat. Lumapit siya kay Maribel at hinawakan ang kamay nito. Napatingin si Leah kay Ramon. Papa, we need her. Sa pagkakataong yon, alam na ni Ramon ang tamang sasabihin. Hindi na ito utos ng isang amo. Hindi na ito alok ng pera. Ito ay isang pakiusap mula sa puso. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Maribel. Maribel, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng isang bagong uri ng pagpapakumbaba. Hindi ka lang kasambahay. Hindi ka lumagpas sa lugar mo. Huminto siya sandali. Hinahanap ang mga tamang salita. Pamilya ka namin. Ang tatlong salitang iyon ay nagbitin sa hangin. Ang mga mata ni Maribel ay napuno ng luha. Ang mga luhang matagal na niyang pinigilan. Hindi na ito luha ng sakit, kundi luha ng pagkilala. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang tatlong tao, ang amang nawalan ng imperyo, ang anak na nawalan ng boses, at ang inang nawalan ng anak, ay nakatayo sa gitna ng malawak na sala. Isang hindi perpektong tatsulok, isang bagong pamilyang nabuo mula sa mga basag na piraso ng kanilang mga buhay. Walang nagsalita. Ngunit sa kanilang katahimikan, isang kasunduan ang nabuo. Isang pangakong hindi binigkas. Tumango si Maribel, ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Sa isang sulok, ang maliit na bag ng kanyang mga gamit ay nakalimutan na. Sa gitna ng marupok na sandaling iyon, biglang tumunog ang cellphone ni Ramon. Ang pamilyar na, nakakairitang tunog. Automatiko siyang napakunot noo, handang patayin ito. Pero nakita niya ang pangalan sa screen. Si Tony, ang kanyang dating accountant. May kung anong nag-udyok sa kanya na sagutin ito. Tony, napatawag ka. Sir, sabi ng boses sa kabilang linya. May halong pag-aalinlangan at kaunting pananabik. Pasensya na po sa abala. Alam kong marami pong nangyari. Pero sir, habang sinusuri ko po ang mga huling dokumento bago ako umalis,
Sa tingin ko po, may nakita ako. Nakita? Anong nakita? Isang maliit na pagkakamali ni Navarro, sir. Isang maliit na butas sa perpekto niyang plano. Baka po ito na ang kailangan natin. Ang tawag mula kay Tony ay parang isang spark sa isang madilim na silid. Hindi ito isang nagliliyab na apoy, pero sapat na para magbigay ng liwanag. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, naramdaman ni Ramon ang pagdaloy ng isang pamilyar na enerhiya sa kanyang mga ugat. Ngunit iba na ito ngayon. Hindi na ito ang gutom para sa tubo o ang uhaw para sa kapangyarihan. Ito ay isang bagong uri ng determinasyon, isang tahimik na galit na naghahanap ng katarungan. Kinabukasan, ang grand dining room ng mansyon na dating lugar ng mga tahimik at malalamig na hapunan ay naging isang war room sa gitna ng malaking lamesang mahogany kung saan dati nakalagay ang mga mamahaling kubyertos at plato. Ngayon ay nakakalat ang mga dokumento, mga financial statements, mga kopya ng mga kontratang pinirmahan niya, mga legal briefs. Si Ramon, na dati ay umaasa sa isang buong team ng mga abogado at analyst, ay ngayon may dalawang hindi inaasahang kasama. Si Maribel, na tinitiyak na may mainit na kape sa kanilang tabi at nagpapaalala kay Ramon na kumain kapag masyado na itong nalulubog sa mga papeles. At si Leah. Sa simula, si Leah ay tahimik lang na nagmamasid mula sa isang sulok. Ngunit habang tumatagal, nagsimula siyang lumapit. Una, inayos niya ang mga nagkalat na papel. Pagkatapos, nagsimula siyang magbasa. Ang kanyang mga mata, na dati ay blangko, ngayon ay puno ng matalas na pokus. Isang hapon, habang si Ramon ay pabalik-balik na binabasa ang isang partikular na kontrata, sinusubukang hanapin ang butas na sinasabi ni Tony. Isang mahinang boses ang bumasag sa kanyang konsentrasyon. Papa! Napatingin si Ramon. Nakaturo ang daliri ni Leah sa isang petsa sa ibaba ng isang dokumento. Yung petsa dito? March 14, pero yung pirma ni Mr. Sai sa kabilang page. March 16, paanong nanotarize ang dokumento 2 araw bago pa man pirmahan ng lahat? Natigilan si Ramon. Kinuha niya ang dokumento at ang magnifying glass. Tinitigan niya ang mga petsa. Tama si Leah. Isang maliit, halos hindi mapapansing detalye. Isang pagkakamali na nagpapakita ng pagmamadali. Isang patunay ng pandaraya. Tumingin siya sa kanyang anak, isang bagong uri ng paghanga ang nabubuo sa kanyang puso. Nakita niya sa mga mata ni Leah ang talino at atensyon sa detalye ng kanyang ina. Si Isabella, ang galing mo anak, sabi ni Ramon. At ang mga salita ay hindi lang papuri, kundi isang pagkilala. Ngumiti si Leah. Isang maliit, mahiyain na ngiti. Ngunit ito ang unang totoong nangiti na nakita ni Ramon sa loob ng 6 na buwan. Ang ngiting iyon ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang corporate empire. Gamit ang bagong ebidensya, nakipag-ugnayan si Ramon sa isang bagong abogado. Isang bata, ngunit agresibong litigator na inirekomenda ng isang dating kasamahan na nanatiling tapat sa kanya. This is it, Mr. De Vega. Sabi ng abogado sa telepono, ang boses ay puno ng kumpiyansa. This is the smoking gun, ang pagmamadali ni Navarro na makuha ang lahat, ang siya ring magiging dahilan ng pagbagsak niya. Habang naghahanda sila para sa legal na laban, isang bagong routine ang nabuo sa mansyon. Nagtutulungan sila sa war room sa umaga. Sa hapon, naglalakad sila ni Leah sa hardin. Kinukwentuhan siya ni Ramon tungkol sa mga unang araw ng kumpanya. Mga kwentong hindi niya kailanman na ibahagi noon. Isang gabi, habang nag-aayos sila ng mga papeles para sa susunod na araw, tumigil si Ramon at tiningnan ang kanyang anak. Leah, sabi niya, ginagawa ko to. Hindi para bawiin ang kumpanya para sa akin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Ginagawa ko to para sa pangalan ng mama mo.
para sa pangalan natin, para ipakita sa kanila na hindi pwedeng apihin ang isang De Vega. Tumango si Leah. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-unawa na higit pa sa kanyang edad. Alam ko po, Papa. Kinuha ni Ramon ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang abogado. Isang bagong apoy ang nag-aalab sa kanyang boses. Isang apoy na hindi na nagmumula sa pride kundi sa pag-ibig para sa kanyang pamilya. May alas tayo, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng determinasyon. Oras na para tapusin to. Samantala, sa isang high-rise building sa Makati, isang sobre ang iniabot sa mesa ni David Navarro. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang subpina. Tiningnan niya ito at ngumisi. Itinapon niya ito sa basurahan na parang isang resibo lang. Hindi niya alam na ang maliit na papel na iyon ay hindi lang isang imbitasyon sa korte. Ito ang simula ng kanyang katapusan. Ang legal na laban ay hindi isang malaking pagsabog sa korte. Gaya ng inaasahan ng marami, ito ay isang tahimik at mabilis na pagguho. Ang isang maliit na butas na nakita ni Leah ay naging isang malaking bitak na sumira sa buong pundasyon ng kasinungalingan ni David Navarro. Ang pandaraya sa PETSA ay nagbukas ng pinto sa mas marami pang investigasyon. Isa-isang lumabas ang mga ebidensya ng pamimeke, ng paggamit ng mga pekeng dokumento, ng money laundering. Ang ahas ay kinain ng sarili nitong lason. Hindi na umabot sa mahabang paglilitis. Nahaharap sa mga hindi matitinag na ebidensya, si David Navarro ay sumuko. Nawala sa kanya ang lahat. Ang kumpanyang inagaw niya, ang kanyang lisensya sa pagkaabogado, at ang kanyang kalayaan. Isang hapon, habang si Leah ay nagdidilig ng mga halaman sa hardin, kasama si Maribel, tumunog ang telepono ni Ramon sa loob ng bahay. Siya lang mag-isa sa sala nang sagutin niya ito. Tapos na, Mr. De Vega, sabi ng kanyang abogado sa kabilang linya. Panalo tayo. Ibinaba ni Ramon ang telepono. Walang sigaw ng tagumpay, walang pagtaas ng kamao sa hangin. Sa halip, isang malalim na paghinga ang kumawala sa kanya. Isang paghinga na tila bitbit ang bigat ng nakaraang 6 na buwan. Tapos na. Sa huli, hindi na niya sinubukang bawiin ang buong kontrol sa kumpanya. Ibinenta niya ang malaking bahagi ng kanyang natirang sa stocks, sapat para mabuhay sila ng komportable habang buhay, at iniwan ang pamamahala sa isang bagong team. Ang apoy para sa negosyo ay wala na. Napalitan na ito ng isang bagong apoy, isang mas tahimik at mas mainit na liwanag. Lumabas siya sa hardin. Ang araw ay papalubog na at ang sinag nito ay nagbibigay ng gintong kulay sa lahat ng bagay. Nakita niya si Leah at si Maribel, magkatabing nag-aalaga sa mga rosas ni Isabela. Tumatawa si Leah sa isang bagay na sinabi ni Maribel. Ang tunog ng tawa na yon, iyon ang tunay na tagumpay. Lumapit siya sa kanila. Anong gusto mong gawin ngayon? Tanong niya kay Leah. Hindi bilang isang CEO na nagpaplano ng susunod na hakbang, kundi bilang isang ama na simpleng nagtatanong. Tumigil si Leah sa kanyang ginagawa at nag-isip. Tumingin ito sa mga rosas, pagkatapos ay sa kanya. Sa unang pagkakataon, si Leah ang nagbigay ng isang malinaw na hiling. Gusto ko pong bisitahin si Mama. Tayong dalawa lang. Kinabukasan, ang hangin sa sementeryo ay tahimik at solemne. Magkahawak kamay silang dalawa habang papalapit sa isang simpleng lapida na gawa sa puting marmol. Isabela de Vega, minamahal na asawa at ina. Walang nagsalita sa simula. Inilapag ni Leah ang isang buke ng mga puting rosas sa paanan ng lapida. Pagkatapos, naupo si Ramon sa damuhan. Isinandal ang likod sa isang puno. Tumingin siya sa pangalan ng kanyang asawa. Alam mo ba, anak? Panimula niya. Ang boses ay mahina. Dito kami unang nag-date ng mama mo.
Hindi dito mismo sa sementeryo, ha? Dagdag niya na may kasamang maliit na ngiti. Sa park na malapit dito. Binilhan ko siya ng fishball. Ayaw pa niyang kumain nung una. Sabi niya, baka daw madumi. Pero nung tinikman niya, naubos niya yung isang stick. Ngumiti si Leah. Nagpatuloy si Ramon sa pagkukwento. Mga kwentong hindi niya kailanman na ibahagi dahil masakit alalahanin. Mga kwento tungkol sa kung paano sila nagkakilala, sa kanilang unang date, sa nakakatawang proposal niya na halos masira dahil sa isang asong tumangay ng singsing. Habang nagsasalita siya, parang nabubuhay muli si Isabela sa kanilang pagitan. Hindi na bilang isang masakit na alaala, kundi bilang isang masayang presensya. Nang matapos siya, si Leah naman ang lumapit sa lapida. Hinaplos niya ang malamig na marmol. "Hi, Ma!" Bulong niya. "Okay na po kami ni Papa." Huminga siya ng malalim. "I miss you, Ma. But I think we're going to be okay." Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Leah, pero hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng pagtanggap. Habang naglalakad sila pabalik sa sasakyan, ang araw ay nasa kanilang likuran. Ang kanilang mga anino ay mahaba sa harapan nila, magkadugtong. Pagdating nila sa bahay, habang bumababa sila ng sasakyan, biglang huminto si Leah sa tapat ng swimming pool. Ang tubig ay kalmado at kumikinang sa ilalim ng hapon. Dati, ito ang sentro ng kanilang bangungot. Isang lugar ng takot at sakit. Tinitigan ito ni Leah ng matagal. Si Ramon ay huminto sa tabi niya, naghihintay, hindi nagsasalita. Pagkatapos, lumingon si Leah sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot. Sa halip, meron itong kislap ng pag-usisa. "Papa," sabi niya, ang boses ay malinaw at matatag. "Pwede ba tayong lumangoy bukas?" Ang unang tunog na gumising kay Ramon ay hindi ang alarm ng kanyang relo o ang ring ng kanyang cellphone. Ito ay ang tunog ng halakhak. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Mula sa bahagyang bukas na pinto ng kanyang silid, narinig niya ang masayang kwentuhan mula sa ibaba. Ang boses ni Leah, mas malinaw at mas masigla kaysa dati, at ang mahinang tawa ni Maribel. Bumangon siya, hindi na nagmamadali. Walang board meeting na kailangang habulin, walang kontratang kailangang suriin. Pagbaba niya, ang amoy ng kapeng barako at mainit na pandesal ang sumalubong sa kanya. Sa dining room, nakaupo si Leah sa lamesa, nakikipag-usap kay Maribel na naghahanda ng kanilang almusal. Ang eksena ay simple, ordinaryo. At para kay Ramon, ito ang pinakamagandang tanawin sa buong mundo. "Good morning, Papa," bati ni Leah. Ang mga mata ay kumikinang. "Magandang umaga, sir," sabi ni Maribel na may ngiting hindi na nagtatago ng lungkot. "Good morning," sagot ni Ramon at umupo sa tabi ng kanyang anak. Ang almusal nila ay puno ng mga kwentuhan. Mga kwento tungkol sa paaralan na balak pasukan ni Leah. Mga plano para sa weekend. Mga maliliit na bagay na bumubuo sa isang buhay. Ang malaking mansyon ay hindi na parang museo. Sa wakas, naging tahanan na ito. Hapon, tinupad nila ang kanilang plano. Magkasama silang lumabas patungo sa swimming pool. Ang araw ay mainit at ang tubig ay kaakit-akit. Walang tensyon, walang takot. Naunang lumusong si Leah. Dahan-dahan, sa bawat baitang ng hagdan, hanggang sa ang tubig ay nasa kanyang baywang na. Tumingin siya kay Ramon, na nakaupo sa gilid ng pool, nagmamasid lang. Ngumiti siya. "Hindi malamig, Papa?" Ngumiti pabalik si Ramon. "Good." Pumasok din siya sa tubig. Hindi niya tinuruan si Leah kung paano lumangoy. Hindi niya sinabi kung ano ang dapat gawin. Nandoon lang siya. Magkasama silang lumutang sa tubig. Ang kanilang mga katawan ay magaan. Ang kanilang mga isip ay tahimik. Paminsan-minsan, nagkakatinginan sila at nagnginggitian. Ang tubig na dati ay simbolo ng kanilang kalungkutan, ng kanilang pagkakahiwalay.
ay ngayon isang lugar ng kapayapaan, isang lugar ng muling pagsasama. Habang nakalutang sila roon, nakatingala sa asul na langit, naalala ni Ramon ang lahat ng nawala sa kanya. Ang kanyang asawa, ang kanyang kumpanya, ang kanyang kayamanan. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang anak, na ngayon ay nakapikit, ang mukha ay nakaharap sa araw, isang ngiti ang nasa mga labi nito. Alam ni Ramon sa kaibuturan ng kanyang puso na hindi siya nawalan. Sa katunayan, ngayon lang siya tunay na nanalo. Gabi, matapos ang isang simpleng hapunan, magkasama silang nanood ng isang lumang pelikula sa sala, isang paborito ni Isabela. Inabutan sila ni Maribel ng mainit na tsokolate bago ito umakyat sa kanyang silid para magpahinga. Sa gitna ng pelikula, naramdaman ni Ramon ang isang bigat sa kanyang balikat. Si Lia, sa sobrang pagod at kapayapaan, ay nakatulog na. Ang ulo nito ay nakasandal sa kanya. Maingat na kinuha ni Ramon ang remote at pinatay ang telebisyon. Hindi niya ginising ang kanyang anak. Sa halip, nanatili lang siyang nakaupo sa dilim, pinakikinggan ang mahimbing na paghinga ni Lia. Ang bahay ay tahimik, ngunit hindi na ito ang nakabibinging katahimikan ng kalungkutan. Ito ay ang payapang katahimikan ng isang tahanan na nagpapahinga. Tumingin si Ramon sa bintana, sa mga bituin sa labas. Naramdaman niya ang presensya ni Isabela, hindi bilang isang multo, kundi bilang isang mainit na yakap. Ngumiti siya. Ang bahay ng mga De Vega, pagkatapos ng mahabang panahon, ay sa wakas muling humihinga.